Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Hello mga ka-istorya! Welcome back to At Home with Mardy. Power, politics, and the rule of law, few names in Philippine governance spark as much attention as Jesus Crispin Remulla, more widely known as Boying Remulla. From the corridors of Congress to the highest levels of the justice system, his journey is one marked by influence, controversy, and decisive leadership. Loved by supporters, scrutinized by critics, and constantly in the national spotlight, Remulla's career reflects the complex realities of power in the Philippines. But beyond the headlines and heated debates, who is the man behind the name? In this video, we'll uncover 7 amazing, real and verified facts about Jesus Crispin Boying Remulla. Facts that reveal how he rose through the ranks, why his decisions matter, and what makes him one of the most talked about figures in Philippine politics today. Stay with us until the end because some of these facts may change how you see him and the justice system itself. Now, let's begin! If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Here are 7 amazing, real and verified facts about Jesus Crispin Boying Remulla. Number 1, he is a lawyer by profession. Long before he became a familiar name in public service, si Boying Remulla ay matagal nang hinuhubog ang sarili para sa mundo ng batas at pamahalaan. Sa University of the Philippines, kumuha siya ng political science kung saan mas pinatalas niya ang kanyang pag-unawa sa kapangyarihan, pulisiya at sa mismong takbo ng lipunan. Kalaunan, hinarap niya ang mas mabigat na hamon ng law school at nagtapos ng Bachelor of Laws sa parehong universidad. Sa pamamagitan ng disiplina at determinasyon, naipasa niya ang bar, opisyal na pumasok sa legal profession at nagbubukas ng pinto sa kanyang magiging papel sa gobyerno. Number 2, Boying Remulla served as Justice Secretary of the Philippines. Noong June of 2022, nagbukas ang panibagong yugto sa public service career ni Remulla nang siya ay italaga bilang Secretary of Justice ni Ferdinand Marcos Jr. Ipinagkatiwala sa kanya ang pamumuno sa justice system ng bansa at bilang pinuno ng Department of Justice, si Jesus Crispin Remulla ang humarap sa mahalagang isyong legal at policy sa loob ng ilang taon. Hinubog ang direksyon ng DOJ sa ilalim ng Marcos administration. Number 3, he was appointed as Ombudsman in 2025. Pagsapit ng October 2025, muling nadagdagan ang mahalagang milestone ang kanyang public career nang italaga siya ni President Marcos bilang ika-7 Ombudsman ng Republika ng Pilipinas. Sa pagpasok niya sa isang constitutionally independent office, inako niya ang mabigat na responsibilidad ng pag-iimbestiga at pag-usig sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno, na siyang naglagay sa kanya sa unahan ng laban ng bansa para sa accountability at good governance. Number 4, long career in elected office. Bago pa man siya humawak na mahalagang posisyon sa national government,
Malalim na ang ugat ng serbisyo publiko ni Boying Rimulya sa lokal at legislative level. Ilang taon siyang nagsilbi sa Kongreso bilang kinatawan ng mga taga Cavite. Una bilang congressman ng 3rd District at kalaunan ng 7th District. Naging bahagi rin siya ng Provincial Board kung saan tumulong siyang humubog ng mga lokal na pulisya. Noong 2016, umakyat siya sa pinakamataas na posisyon ng lalawigan at nagsilbi bilang gobernador ng Cavite hanggang 2019. Lalo pang pinatatag ang kanyang karanasan sa pamamahala mula lokal hanggang pambansang antas. Number 5, he belongs to a prominent political family. Public service runs deep in Rimulya's roots. He belongs to the well-known Rimulya political clan of Cavite, a family whose influence in local governance spans generations. His father, Juanito Rimulya, served the province for many years as governor, while his brothers, including Junvic, have gone on to occupy key positions in government. Even the next generation has followed the same path, with his children also taking on roles in public service, underscoring how governance has become a shared family legacy. Number 6, he took oath as ombudsman at the Supreme Court. Matapos ang kanyang appointment, formal na sinimula ni Rimulya ang kanyang bagong tungkulin matapos manumpa sa tungkulin noong October of 2025. Ang solemn oath-taking ceremony ay pinangasiwaan ni Supreme Court Justice Marvic Leonen, isang mahalagang sandali na opisyal na nagmarka ng simula ng kanyang panunungkulan at ng kanyang pagpasok sa isa sa pinakamahalagang constitutional offices ng bansa. And number 7, Boying Rimulya handled high-profile legal matters as Justice Secretary. During his time at the Department of Justice, Rimulya stood at the center of major legal battles, overseeing critical prosecutions and high-stakes legal actions. His tenure was marked by the handling of high-profile cases that drew national attention, as well as by the strengthened cooperation with international legal bodies, highlighting his role in navigating complex legal challenges both at home and on the global stage. From his early days in law and public service to holding some of the country's most powerful and demanding positions, the journey of Jesus Crispin Rimulya is a story of influence, responsibility, and legacy. These 7 amazing real facts give us a clearer look at the man behind the titles, his rise, his role in shaping justice, and his place in Philippine politics today. But the question remains, how will his legacy be remembered in the years to come? Let us know your thoughts in the comments below. Do you see his career as a symbol of experience, power, or accountability? If you enjoyed this deep dive, don't forget to like, share, and subscribe for more real and verified stories behind the names that shape our nation. Thanks for watching, and I'll see you in the next one. Daghang salamat!
Thank you very much for watching. And according to Debasish Mredha, always seek beauty to create a beautiful life.